Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isaias 54:7-10. Sa ilang sandali ay kinalimutan kita, ngunit titipunin kita sa pamamagitan ng malaking pagkahabag. Sa nag-uumapaw na puot ng sandali, ay ikinubli ko ang aking mukha sa iyo, ngunit kinaawaan kita sa pamamagitan ng walang hanggang kagandahang loob, sabi ng Panginoon na iyong manunubos. Sapagkat para sa akin, ito ay parang tubig sa panahon ni Noe. Gaya ng aking ipinangako na ang tubig sa panahon ni Noe ay hindi na aapaw pa sa lupa. Gayon ako'y nangako na hindi ako magagalit sa iyo at hindi ka na kagagalitan. Sapagkat ang mga bundok ay maaaring umalis at ang mga burol ay mapalipat, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo, o ang aking tipan ng kapayapaan ay hindi maaalis, sabi ng Panginoon na naaawa sa iyo. Hindi na nagagalit sa atin. Gaya ng Israel, tayong lahat ay naging makasalanan. Gayunman, dahil si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, hindi na nagagalit sa atin ang Diyos. Kung paanong sa pagsuway ni Adan ay dumating ang kahatulan sa lahat, sa pamamagitan ng matuwid na gawa ni Kristo ay dumating sa ating lahat ang pag-aaring ganap at buhay. Sa pagsuway ni Adan, ang marami ay naging makasalanan. Gayon din sa pagsunod ni Kristo, ang marami ay naging matuwid. Kung saan marami ang kasalanan ay lalong dumarami ang biyaya, upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Awit 131-6. Mula sa kalaliman, O Panginoon, ako sa iyo'y dumaing. Panginoon, tinig ko'y pakinggan, mga pandinig mo'y makinig sa tinig ng aking mga karaingan. Kung ikaw, Panginoon, ay magtatala ng mga kasamaan, O Panginoon, sino kayang makakatagal? Ngunit sa iyo'y may kapatawaran upang ikaw ay katakutan. Ako'y naghihintay sa Panginoon, naghihintay ang aking kaluluwa, at sa kanyang salita ako ay umaasa. Sa Panginoon ay naghihintay ang aking kaluluwa, higit pa kaysa bantay sa umaga, tunay na higit pa kaysa bantay sa umaga. Sa Panginoon ay may kapatawaran. Tayong lahat ay nagkasala sa Diyos. Ang parusa sa kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang ating Diyos ay mahabagin at mapagbiyaya. Hindi siya nagtatala ng kasalanan. Kung hindi siya gayon, tayong lahat ay mapupuksa. Ngunit sa Kanya ay may kapatawaran. Upang tayo ay mapatawad, ibinigay niya ang Kanyang tanging anak na namatay para sa atin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Roma 5:6-10. Noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao'y mamatay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mangangahas na mamatay. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay.
ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo ay iniibig ng Diyos. Ito ay pinatunayan niya na noong tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Dahil sa dugo ni Kristo, tayo na mga makasalanan ay itinuring ng Diyos na ganap o matuwid, gaya ng hindi nagkasala. Dahil sa kanyang dugo, tayo ngayon ay ligtas sa galit ng Diyos. Si Kristo na namatay ay muling binuhay ng Ama. Siya ngayon ay nasa kanan ng Ama sa langit at namamagitan para sa atin. Tayo ay ligtas dahil si Kristo ay buhay. Juan 3:13 hanggang 18. Wala pang umakyat sa langit, maliban sa kanya na bumabang galing sa langit, ang anak ng tao. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa pag-ibig sa atin, ang anak ng Diyos ay bumaba mula sa langit at naging anak ng tao. Ginawa niya ito upang ialay ang kanyang katawan at dugo bilang handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Sapagkat tayo'y tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na tayo sa pastol at tagapag-alaga ng ating mga kaluluwa. Si Kristo ay nananahan sa mananampalataya. Ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito. Si Kristo ay nasa inyo, siya ang inyong pag-asa sa kaluwalhatian. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanyang sarili. Ito ay ang patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ito ang patotoo. Tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ito ay isinulat upang malaman ng mga sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos na sila ay mayroong buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay,
inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.